Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ang kwentong maririnig ninyo ay hango sa totoong pangyayari na malayang inihayag ng ating tagabahagi. Natawagin na lamang natin sa pangalang Usting. Walang eksaktong taon sa lugar ng Carmen, sa Bohol. Para sa mga tagapakinig sa amang lupalop ng mundo. Sa'yo din po, Sir Seth. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Agustin. O tawagin niyo na lamang pong Usting. Nakakasiguro akong ang mga tagapakinig sa oras na matunugan ang kwentong ito. Puputaktihin ako ng pangungutya. Kung kaya naman iuunahan ko na kayo na isa akong hangal na tao at feeling gwapo. Parang layo ng tema ng sulat ko sa kabuang konsepto ng platform. Hindi naman kasi talaga ganun ka nakakatakot ang kwento na ito pero may mga ilang parte na hindi talaga kaaya-aya. Ito ay pampatungkol sa kung paano ako nagkamali. At ewan ko ba, hindi ko lubos maisip na may mangyari na hanggang ngayon. Hindi ko malimot-limutan. Siyempre, ayoko namang ilahad sa unang kalakayan. Tunghayan niyo na lamang po. Tubong Carmen Bohol ako pero sa kasalukuyan ay nakatira sa Iloilo. Noong binata pa ako kagaya ng mga karaniwang kabataan noon. Napakahilig ko sa mga uso-uso. Sa pagkakaalala ko'y edad 17 taong gulang ako noon. Sa pagitan ng taong 1986 hanggang 1988. Masyado na kasing matagal. Pero 4th year high school ako nang mangyari ito. Lagi kami nauuna ng barkada ko sa paglabas ng campus. Bale pagtapos na ng klase, sirit na kami ng lakad at tatambay sa isang kamalig kung saan dito dadaan ang ilang mga estudyante. Mga kaklase namin at yung mga hinahangaan naming mga kapwa estudyante din. Ipagpalagay na lamang nating chick boy kami. 4 kami noon. Si Adriano, Martin, Christian, at ako. Sa unahan lamang yun ang eskwelahan. Dito kasi namin sinasalubong ang mga nililigawan namin noon. Nakakahiya kasi doon sa loob ng campus. Sa oras na mapadaan na mga hinahangaan namin, paisa-isa kami ng sunod noon. Kumbaga, dun na kami maghihiwalay at bubuntot na sa kanya-kanya naming babae. Wala naman talaga ako noong nakakagiliwan. Nakikiuso lamang ako sa mga barkada ko. Nakikisabay din ako noon sa isang babae. Ang pangalan niya ay Rosana. Basta, naimpluwensyahan lamang ako sa kapritsyuhan ng mga kaibigan ko. Ako lamang kasi noon ang walang nililigawan. Tahimik na babae si Rosana. Kapag sinasabayan ko nga ito ay halos hindi magsalita. Wala namang galit pero nahihiya lamang talaga siya noon. Huwag niyong itanggi mga lalaki. Dahil tayo ay sensitibo at malalaman kaagad natin ng isang babae kung may gusto ba sa atin o wala. Kapag tumanggi sa oras na sabayan, bagamat mahiyain pero indikasyon ito na gusto ka niya. Hindi man sa salita pero makikita sa kilos at mga mata. Hindi makatitig ng diretsyo. Kung magsalita ay nasa malayo ang tingin nun. Pero sa una pa lamang nasuyo mo dito, kapag humiwalay ka agad o inunahan ka ng salita na hindi mo magugustuhan, yan, isipin mo na lamang na dadaan ka sa santong dasalan. Malaki ang gagastasin mong panahon at pera.
Hindi naman sa masyado ako nagmamataas pero hindi kagandahan si Rosana. Bagay lang siguro kami. Ang pangit naman sabihin na sobrang ganda niya. Tapos akong sobrang gwapo, di ba? Parang hindi totoo. Parang Romeo and Juliet. Ang importante noon ay tao kami. Amoy tao. Hindi ko namamalaya noon na ang pagsabay ko sa kanya lagi ay mitsa pala para mahulog ako sa kanya. Yung dati na hanggang lihisang daan lang hinahatid nila hanggang sa bahay na talaga nila. Ang kalsada kasi noon, may lisang daan patungong liblib. As in napakaliblib at aakalain mong walang taong nakatira doon. Pero kapag pinasok mo ang lugar, may makikita kang magkakalayong bahay. In fairness no, bukid yun pero magaganda ang bahay. Si Rosana naman parang nasanay na. Nakikipag-usap, nakikipagbiruan, at tawanan sa akin. Aminado ako malakas talaga ang sense of humor ko. Hindi ako pikunin at lalong hindi ako arogante. Gaya ng sabi ko, nakikiuso lamang ako noon. Hindi ko pa alam kung kailan ako noon magbibitaw ng kataga na siyang gigising sa kanya na manliligaw ako. Hanggang sama lang naman kasi ako. Kwentuhan na tinan pa. Hanggang sa isang hapon noon, habang nagre-recess kami sa likod ng eskwelahan, nakita ko siyang nakatambay sa isang maliit na tindahan. Nakaupo lamang ito at may kung anong binabasa sa kapirasong papel. Lumapit ako at dito ay napansin ko ang binabasa niya. Isang liham. Madaling pumasok sa isip ko na liham ito ng isang taong may gusto sa kanya. Kunwa-kunwari pa ako noon. Sumimple ng tabi sa kanya tapos malayo ang tingin ko. Nang mapansin niya naman ako ay kaagad niyang tiniklop ang papel na yon. Sinilid sa kanyang bag na para bang nahihiya ito sa akin. Ang sabi ko naman noon ayos lang. Basahin lamang niya. Dagdag ko pa. Kung sa boyfriend niya ba galing yon. Pero ang sabi niya sa akin ay hindi umano. May nanliligaw umano sa kanya pero hindi niya sinasagot ang sulat. Tinanong ko siya kung kilala niya ba ang tao. Tumango ito nang sabi, kaklase lamang daw nila. Third year high school si Rosana ron. Angat lamang ako ng isang baitang sa kanya. Bakit hindi mo sagutin yung sulat, Rosana? Baka magalit yun. Sagutin mo na lang. Bakit naman ako titingin sa iba? May hinahantay kasi ako eh. Kaso nga lang ang tagal niya magpakawala ng nararamdaman. Matagal na siyang sumasama sa akin. Inaantay ko lang talaga siya. Ay, para bang kakatapos ko lamang umihi ng mga sandaling yon at kinilig ako sa narinig ko mula sa kanya. Ang ganda ng pakiramdam. Dahil alam kong ang taong tinutumbok ni Rosana. Siyempre sino ba ang laging sumasama sa kanya? Heavy ako, di ba? Kaya 100% na ako nga yon. Parang gusto kong sumigaw ng mga sandaling yon. Hindi pa ako nakapagpahayag sa kanya. Alam ko na ang magiging sagot. Pero bilang respeto, dahil nga nagkaroon talaga ako ng respeto sa kanya, ay minabuti kong magmahinay-hinay. Ang pangit kasi kung rerektahin ko, di ba? Kaya noon, nag-alibay muna ako. Ganun ba? Baka kasi naghahanap lang siya ng pagkakataon. Gusto niya siguro makilala ka muna ng lubos. Tsaka isa pa, mataas yung respeto niya sa'yo. Parang ganun. Malay mo sa susunod na araw, maghahayag na siya. Ngumiti lamang si Rosana. Sa mga punto yon ay bibiyan na lamang akong nagkaroon ng hiya sa kanya. Hindi na tuloy ako magkatingin ng diretsyo. Para bang natutorpe ako. Nakakaloko talaga.
Indis na kampante ka sa isang tao tapos kapag may partner, may iyan na tuloy. As in natural lang ang pakikipag-usap ko noon. Kaso parang may harang na. Dito naman ay mas lalo akong humanga at nataroon ng malalim na naramdaman sa kanya. Katunayan ay magdadalawang isip ako noon na ihapid siya matapos ng klase. Pero ang pangit naman tingnan. Sunod-sunod kasi ang pagkapid ko sa kanya kaya, yun. Kahit nahihiya man pero milakas ang gong loob ko. Pero sa pagkakataong yun ay sinundo ko na siya sa classroom niya. Madalas kasi nauuna kami sa paglabas. Pag hindi pa tumutunog ang bell, nakaal sa balutan na ako. Pag-uwihan na. Sirit ka de bemlakad nun. Dumidiretso ako sa rumira gawa ng malapit lang naman yan. Nakantsawan pa ang mga klase ko nun. Nagkasigawan pa nga na siya lamang noong nagpatigas sa akin na para estatwa. Paglabas nila ayon, para akong inanod lamang ng agos niya. Bumuntot kadad ako at sabay na blakad. Siyempre naroroon pa rin ang tansyon nun. Pero nagbibinibigihan lamang ako. Si Rosana naman ay pangiti-ngiti lamang na tila ba mabigas din ang mukha niya. Pagkalabas na namin ng date, walang ano-anong sinabi kong ako na ang magbibitbit ng bag niya nun. Himala namang inabot niya sa akin ito. At kitang-kita ko sa mukha niya na animoy nadadalak siya nun. Upuan. Rosana. Kwentese. Pasensya ka na. Napaya ka pili kanina. Sala pala hindi na lang kita si Memdu sa room niya. Ay naman kay Rosana. Ayos lamang umano yun. Hindi naman siya nagalit. Matunog na umano ang paghapid sindo ko sa kanya. Akala umano na mga nakakakita at mga nakakakilala sa amin ay magkasintahan na kami. Hindi naman di ba, Austin? Ikaw ba? Bakit mo nga ba ako hinahatid lagi? Ano ba talagang sagya mo? Yun na naman yung ikinahihiya ko eh. Ang maghusga ang tao ng mali. Mabuti sana kung totoo, di ba? Lebpahagin pa si Rosana noon. Nagtotohanin na kasi pero binawi niya naman ito. Huwag ko na lamang umanong intindihin ang mga sinabi niya noon. Hindi ako manhid para hindi makuha ang ibig ipahiwapin niya. Ang pagpaparamdam na yon ay hindi yung tipong patago. Sarli pahirapan talaga. Hindi ako nakapagsalita kagad. Nagkaroon kami ng tatahimikan noon. Ang haba. Mga 20 minuto kami nagpakiramdaman. Hanggang sa nagmungkayo siyang iabot ko sa kanya ang bag niya. Ako naman ay inabot ko kagad pero pagtatapos nun, bumilis ang lakad niya na wari by kalipran. Inabol ko siya at tinanong kung anong problema pero hindi siya kumikibo. Dahil doon, hinawakan ko ang kamay niya. At walang ano-anong. Rosana, mahalo kita. Sana naman huwag ka magalit. Ay, ano ba to? Sorry Pero yun yung totoo eh. Yun lang. Yun lang yung pinaka buhay na salita na nais kong pakawalan sa kabila ng lahat. Sige, mauna na ako. Wika ko sabay talikod at mabilis na naglakad. Para bang binagsakan ako ng napakalaking kampana noon na bine. Ang nararamdaman ko lang ay ang pagtibok ng puso ko ng malakas. Ang paghina ko noon na panaka-naka. Hindi ko alam noon na sinusundan niya pala ako. Hanggang sa naunahan niya ako at tumaram siya sa akin ngon. Bitbit ang bag niya at digirin na digiran itsura. Na para bang gusto akong sampalin. Pero ang sabi niya, bakit daw ako tumalikod? Ba't hindi ko daw antayin sumagot siya? Ang sabi ko naman, berit na kasi siya nun. Pero ang wika niya ay hindi umano.
Nagtatampo lamang ito sa akin. Alam niya na umano ang sasabihin niya sa oras na maghayag na ako pero pinapatadal ko daw. Hanggang sasabihin niyang ganun binang mararamdaman niya sa akin. Mahal niya daw ako. Gusto niya ako. Period. Masabot niya na daw ba talaga ang mga tanong ko. Nakakaloka, Sir Seth. Para bang pelikula ang tagpong yan. Tuwang-tuwa naman ako syempre. Nakipagpipigan ako sa kanyang mga mata. Nakanipi pa sa akin. Tapos hinawakan ko ang kamay niya. Nagpasalamat ako. Walang mapaglagyan ng tuwa ko nun. Sinabi ko pang mamahanin ko siya at iingatan. Naging kami naman noon. Pero nanapiling amin lamang yan. Kapag nasa eskwelahan kami ay balik sa normal lang. Pero habitundo pa rin siya. Yung mga magulang niya ay kampanteng-kampante sa akin nun. Hanggang sa nagtapos na ako noon ng high school. Siyempre, mag-aaral na ako ng koleyo sa sentro ng buhay. Sa pagkakataong yun na hindi na kami madalas magkita pero hindi naman yun naging dahilan para mawalan kami ng koneksyon sa isa't isa. Mahal naman niya ako at paninindigan ko ang pangako para sa kanagang maging kami habang buhay. Hanggang sa nakapagtapos si Rosana. Pero sa Cebu naman siya pinag-aralan lang. Buwanan na lamang kami kung magkita. Pero alam niyo ba, hindi pala talaga madibigtan ng tadhana. May daraping talagang subok at ang subok na to. Hindi mangyayari kung hindi bag sa akin. Isang gabi, kasagsada ng piyesta. Nagkita-kita kami ng mga kaklase ko. Yung mga barkada ko din sa high school. Inuman, tapos nang yumalin ng gabi. Nagtungo na kami sa sayawan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may napipuhan akong babae noon. Siyempre, tulok na rin ito ng tama ng alak. May inggit kasi ako noon na ako lamang ang walang kaharap na babae. Dahil nga malakas ang loob ko, yumarapit ako sa babae niya. Nakipagkilala ako sa kanya. Taga-Bukiran ng Sadbayan siya at ang pangalan niya, Dayan. Napadaan lamang siya sa may lugar dahil nga sa kamag-alak niya tadaron sa amin. May mga kasama naman siya. Tining ko ay mga kamag-anak Dayan. Halata kay Dayan na nakainom ito. Malakas na rin kasi ang loob at naamoy ko ang alak sa bibig niya. Maliban pa diyan ay naninigarilya din ito. Hanggang sa ano ito nangyari at bigla ko na lamang siyang niligawan noon. Na para bang nahahayok ako sa babae. Duwanan hindi kami nagkititan, Rosana. Abay himala namang sinagot ka din ako ni Bayan noon. Ora mismo yan. Promise. Doon ko naisip na may ganun pa ng babae. Nakipagsayawan ako. Nakipaghalikan ako sa kanya. Na hindi ko nagawa kay Rosana. Para akong sinapian ng diablong nagliliyab ang pagtatao noon. Sa tagpong yun ay naging malalim kaagad ang ugnayan namin ni Dayan. Mga 12:00 ng gabi, nagpaalam na itong umuwi. Ito na rin ay dahil sa mga kasamang nadaya sa kanya. Ako naman noon, bikin na bitin. Kaya ba, kung naroon sa kalagayan ko, anong gagawin niyo? Ako kasi noon ay hindi napanatag. Para bang nakatikim ka ng konting lasa ng masarap na prutas at gusto mo na lamang lantakan yon. Ang mga kasama ko ay abala sa kakainom pero iba na ang laman ng isip ko nun. Kagad ako nagpaalam sa kanila at sinabing kung mauuna na ako. Wala man akong narinig ng pagtugon pero mabilis akong umalis nun. Sinundan ko si Dayan. Abay akalain mo ba namang parang inaantay pa ako nito sa labasan. Nakita kong siya na lamang at wala na siyang mga kasama.
Kagad kong sinabi na ihahatid ko siya. Nagtanong pa ako noon kung saan banda siya uuwi at kung nasaan na mga kasama niya. Nagulat ako sa tugon niya sa akin, Sir Seth. Ayon kay Dayan, hindi naman daw niya mga kamag-anak ang mga kasama niya. Bali dumaan lamang daw talaga ito sa bahay kung saan siya nakikifiesta. Dagdag pa nito, wala naman talaga siyang kamag-anak sa lugar na yon. Kung hindi ang kaibigan lamang daw nitong babae. Matapos niya magsalita, may agam-agaman pero ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Sabi ko lang ay ihatid ko siya kahit malayo pa ito. Sir Seth, yung pakiramdam ko noon ay parang sasabog na ilalarawan ko kaagad sa isip ang mangyari. Halata naman sa babaeng yun na tila gusto niya rin ako. Ang kwan ba? Basta, alam niya na yon. Yung ibig ko sabihin yung mga hindi na dapat naririnig sa horror channel. Anyway, habang naglalakad kami sa kalsada, mainit man ang pakiramdam ko pero pinili kong kumalma. Nag-uusap kami nun. Kinikilala ko siyang maigi. Nakalimutan ko na noon na may nobya pala ako. Naka-holding hands pa kami nun. Hanggang sa nalaman ko na lamang na ang layo na pala ng uuwian niya. Paano ba naman kasi? Liblib na yon at hindi pa ako minsang nakapunta sa lugar na yon. Ang pagkakalarawan ko nga ay parang gubat at ito yung matunog sa amin na napuno ng katatakutan. Nagtanong ako sa kanya kung malayo pa ba. Sabi niya sa akin ay malapit na lamang umano. Kahit ang liit ng daan at ang bawat gilid ay mga matataas na damo nun. Magkahawak kamay pa rin kami at dikit na dikit ang katawan. Para bang inaantay na lamang kung sino ang unang kakagat. At yun na, salpukan kaagad na parang mga gagamba. Hindi pa man kami nakarating sa naturang bahay ay may nangyari na sa amin nun. Hindi ko na lamang ididetalye. Basta matapos noon, doon pa lang ako nahimasmasan at kaagad naisip si Rosana. Natulala ako at gulong-gulo ang isip ko. Mantakin niyo, doon ko palang nalaman ang mali ko nang matapos na. Iba talaga kapag yung ganitong klaseng alab sa katawan, no? Tama nga ang sabi nila. Kahit saksakan ka ng relihiyoso at matibay ang pananalig mo, hindi lamang sa Ama kung hindi pati na rin sa sarili mo at mga taong nagtiwala sa iyo. Kakagat at kakagat ka rin sa pain ng demonyo. Hindi naman pwedeng iluwa pabalik na parang pagkain, di ba? Matanong ko nga kayo, sa oras na nangyari sa inyo ito ay sasabihin niyo kayang aatras na ako, di ba? Hindi. Naroon na, tapos na. Ang susunod niyan ay may responsibilidad ka na. May nangyari na nga eh. Paano na lamang kung mabuntis, di ba? Nagtanong pa sa akin si Dayan kung anong problema. Napansin niya kasi na naging balisa ako bigla. Isang gabi nga lang yon pero para akong matandang lampa na bumigat ang itsura. Inihatid ko si Dayan. Nalaman kong may mga bahay pala doon sa loob ng lugar na yon, na para lamang ding tirahan nila Rosana. Hindi ako kumikibo. Talagang wala ako sa kondisyon. Nakilala ko ang kaibigan niya. Nakita ko na ito sa eskwelahan namin. Tindera ito ng suman at ilan pang mga kakanin. Si Stella. May asawa at 2 anak. Nagulat pa nga sa akin yan. Ang sabi ay kamusta daw kami nang naging kasintahan ko. Pero hindi ako nakakibo nun. Kagad namang sinabi ni Dayan na may kasintahan pala ako. Siyempre nagalit siya nun. Wala akong nagawa noon kung hindi ang magtaksil na lamang sa minamahal kong si Rosana. Sinabi kong hiwalay na kami pero hindi naman talaga.
Nagmamahalan pa kami at nanumpa na wag lilingon sa kung sino hanggang buhay pa ang relasyon naming dalawa. Wala na. Sunog na ang kaluluwa ko nun. Ang panunumpapang yun sa harap mismo ng altar ng simbahan. Naging kami ni Dayan. Nagkikita naman kami ni Rosana. Parang wala lang ako nun. Naging dalawa na ang kasintahan ko nun. Kumbaga isang tandang, dalawang inahin. Pero mas lamang si Rosana. Sa kanya ko kasi naramdaman ng pagmamahal na walang kapantay. Napakasakit sa pakiramdam ko na niloloko ko lamang siya nun. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang inihahatid ko noon si Rosana sa pier patungo sana sa Cebu, nakita kami ni Dayan. Anak ng tipaklong Sir Seth. Nagkagulo talaga. Nag-away ang dalawa. Para kung sinong gwapo noon na pinag-agawan. Grabe yung iyak ni Rosana noon. Nagtaksi lumano ako. Wala naman akong masabi noon at pinapili ako ni Dayan kung sino sa kanilang dalawa. Paghawak ko sa kamay ni Rosana, tumalikod kaagad si Dayan. Nakikita ko itong papalayo pero halatang umiiyak noon. Si Rosana naman bagamat siya ang pinili ko pero nakatikim ako ng 2 sampal. Kaliwa at kanan. Kulang na lamang ay sipain ako para maging kompleto na. Abot langit ang paghihingi ko noon ng tawad kay Rosana. At dahil mahal niya ako, nagawa niya akong tanggapin ulit. Humahanga ako sa kanya. Napakatatag niya. Wala pang nangyari sa amin noon. Pero tanggap niya ako. Huwag lamang daw ako magkamali ulit dahil baka ikamatay niya na yon. Ipinaliwanag ko na nalasing ako noon. Dapat hindi na ako sumama pa sa mga kaibigan ko pero hindi niya tinanggap ang rason ko na ito. Magpaganon pa man, tanggap niya ako muli sa buhay niya. Pagkasakay niya ng barko ay nakikita kong umiiyak ito. Kinakawayan ko pa siya noon at sigaw ako na sigaw na hindi na mauulit pa yung nangyaring yon. Ilang araw ang nakalipas. Sa hindi malamang dahilan. Nalaman ko na lamang sa mga barkada ko na umuwi umano si Rosana. May sakit umano ito. Agad naman akong lumiban sa eskwela at umuwi ng Carmen. Nagpunta ako sa kanila. Nakita ko ang kasintahan ko na malaki ang isang bingtinot. Nang lilimahin ito dahil sa maga. Nga pala, ang bahay nila Rosana, malapat at gawa sa semento. Isang palapag lamang, bungalow na may biranda. Naroon siya sa sala noon, nakahiga sa banig na nakalatag, at may matanda doon na sa pagkakakilatis ko. Parang albularyo. Ginagamot nito si Rosana at habang nangyayari yon, kinausap ko ang nanay niya na si Nanay Rolin. Nagtanong ako kung anong nangyari kay Rosana. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang magwika ito ng binarang umano. Pagkatapos umangoon sa albularyo, ipapatingin naman nila sa doktor. Naniniguro silang pamilya. 2 doktor ang plano nilang magkonsulta kay Rosana. Hinuna na lamang ang albularyo dahil ito na rin ang payo ng kanyang asawa. Unang kita pa lamang kasi sa anak Milanan. Parang hindi sakit na normal sa katawan. Paglilinaw pa ng Nanay Rolen, ang asawa niya umano ay marunong umidatis ng kinukulam o binabara. Ang sabi naman ng albularyo ay wag na lamang umanong ipapingin sa doktor. Dahil kumpirmadong barang na ang nangyari noon. Ako naman noon walang alam sa ganitong usapin. Kaya wala akong naging opinyon noon maliban na namang sa panoorin ng mga ginagawa ng albularyo. Basta ang naging malinaw lamang sa akin noon, yung pagpapausok niya ng insenso at tamangyan.
Tapos ay may tawas na kulay asul o tawas tapol na binurog at nilagay sa tubig nan. Pagkatapos ay may binabad na maliit na tuwalya at pinahid sa namamagang paa ni Rosana. Sa mga sandaling ito, kitang-kita sa mukha ni Rosana ang matinding sakit nan. Napapaluwa pa nga ang mga mata at panay sambit sa mga magulang. Ako na ulay tumabi sa kanya. Pinapakalma ko siya. May napansin akong biglang lumabas sa kanyang binti. Mga maliliit na uod yan. Uod na kulay itim. Kitang-kita ko ang pabladlada nito sa may sahig. Gumadalaw pa ang mga yan. Ang albularyo noon ay panakanakan nagsasalita ng mga kataga pero wala akong naiintindihan. Ang mga magulang ni Rosana, maging ang kapapimitong bunso, nakatakip ang bibig at halatang kinikilabutan at nanbibilid. Sino ba namang hindi, diba? Nakakatakot tingnan na may lumalabas na mga uod sa panya. Pero ang tanong, papado nangyari yun? Hanggang sa nagsalita ang albularyo. Ayon dito, hindi umano niya kayang palabasin ang baram. Hindi lang sa paa ni Rosana, and hindi pati sa buo niyang katawan. Kapag nagtagal umano ito ay maaaring humantong sa pagtasawi ng dalaga. Iyang araw umano mula sa mga sandaniyon. Unti-unting mabubulok ang katawan ng pinakamamahal kong nobya. Nagtanong ang albularyo kung may nakaalitan ba umano si Rosana sa may Cebu. Umiling si Rosana at sinabing wala naman umano. Nagkapipigan kaming dalawa ni Rosana. Wari ba'y magkapareha kami ng iniisip nun? Tinanong siya na maiban sa Cebu. Meron pa bang ibang lugar na maaari may nakasagutan si Rosana nun? Para bang gustong magsalita ni Rosana pero pinipigilan niya ang sarili. Paday sipat sa akin ang nobya ko. Tapos ay umiiyak siya nun. Sa mga sandaling yon ay nagtakutob na ako ng masama. Nagkakutob na ako na may kinalaman dito. Si Began. Pareha kami nang iniisip ni Rosana. Ang problema, paano namin ipapaliwanag yon? Tiyak na mabubulabog ang pangbababari ko. At malamang sa malamang ay magagalit ang pamilya ni Rosana sa akin nun. Pero Sir Seth, ano bang magagawa ko? Hindi na talaga ako nakapis nun. Alam mo namang wala akong sasabihin, di ba? Ako ang inihintay ni Rosana. Alam ko yan. Ben, ako naman talaga ang may kasalanan. Hindi naman pwedeng sa kanya magmumula ang pagbubunyak. Sampal sa langit yan. Sinabi ko sa albularyo na may nakabangayan si Rosana. At inamin ko kung ano ang dahilan. Isiniwalat ko ang pagkakamali ko. Nang marinig ng mga tao sa loob ng bahay yon, nagkaroon ng sablit na katahimikan. Hanggang sa hindi ko namalayan noon na palapit na sa akin ang tatay ni Rosana. Sinapa ko nito. Dahilan para amuntikan akong mawalan na malay. Sinampal pa ako ng nanay ni Rosana. Nagpiwala umano sila sa akin tapos yun ang ginawa ko sa anak nila. Lagot talaga ako nun. Inaasahan ko na yun. Hindi naman ako pumalag. Narinig ko pa sa nanay niya na dahil sa kabunastugan ko, ay nadamay pa ang kanilang anak. Dagdag pa nito, hiwalayan na lamang umano ako ni Rosana noon. Ang problema, ipinadlaban ako ng nobya ko. Sa mga sandaling sinasaluko ang pananakit sa akin ay nagmamakaawa si Rosana noon. Ang sabi niya ay huwag umano akong sasaktan
Dahil para na rin uman nilang sinasaktan si Rosana. Mahal umano ako ni Rosana at binigyan niya ako ng isa pang pagkakatawan. Ang tatay ni Rosana na si Tatay Belfin, hindi maawat. Pinadyakan ako, sinampal at kung ano-ano pa. Napakalaking tao ng tatay niya. Mabangis pa ito sa liwan. Deserve ko naman siguro ang saktan dahil kung tutuusin, mas masakit pa ang ginawa ko sa anak nila nun. Sa puso ang tama nito, samantalan sa akin ay balat lang. Hindi talaga ako doon kumibo, Sir Seth. Umupo lamang ako sa lupa. Natakasakit na ng patawan ko. Napaubo pa nga ako ng kamuntikan pang masuka. Hanggang sa napigil na rin ang kanyang ama. Pero nagsalita ito. Anak na ang turing ko sa'yo. Alam mo bang ayaw ko muyooy ng anak ko? Hindi ko ailanman ginawa yan sa asawa ko. Ayaw ko mawalan ng tiwala sa akin ng pamilya ko. Sa bagay, magnobyo at nobya pa naman kayo. Pero dyan pa lang ay nakikita ko ang kinabukasan nyo. Tingin mo, iho, bubustuin ko pang magpatuloy ang relasyon yung dalawa? Hindi po. Nararapat lang po akong hiwalayan. Aminado akong kasalanan ko po yung lahat. Patawarin niyo po ako. Pero wag niyo naman po ipagtait sa akin yung isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko. Mamahalin ko yung anak niyo higit pa sa buhay ko. Tugon ko. Hindi na nagsalita pa si Tatay Delphine. Ang nanay naman ito ay umalis dahil hindi nakatiis nun. Pumasok ang mga magulang niya sa loob ng silid. Ang kapatid niyang lalaki na si Armanda. Akala ko'y babanatan ako kaso tumabi sa akin at pinainom ako ng tubig. Alam niyo ba kung anong sinabi niya? Ang sakit ng sundok ng tatay na. Nakatiim na rin ako niyan. Patas na tayo. Yung tensyon na naroroon na dapat ay nawala na lamang yan, Bidya. Hindi ko napigilang ngumiti. Aminado akong pinapasaya lamang ako ng kapatid niya para na rin gumana ang pakaramdam ko nun. Inutusan ko si Arman na pumunta sa amin. Ipapaalam sa mga magulang ko na hindi ako uuwi. Doon muna ako sa kanila. Nakakahiya lamang umuwi akong baon ng isang Black Ivy ba. Pumayag naman ito. Handon sa pagsapit ng hapon, humingi ng paumanhin ng mga magulang ni Rosana sa akin. Natauan ng mga ito. Para bang doble ang balit. Kumbaga, nataroon ang sukdulan ng kanilang nararamdaman. Inalagaan ako doon na para na rin katulad ni Rosana. Pareha kaming may maga sa katawan nun. Doon na ako nagpakanatili sa bahay nila. Nakapagliban ako ng isang araw sa klase. Mabuti na lamang at araw yan ng Biyernes at may 2 araw akong bakante nun. Pero habang tumatakbo ang mga araw noon ay mas lumalala ang kondisyon ni Rosana. Yung daliri ng paa niyang namamaga. Pumutok doon ng nana. Yung kuko ay nagsitanggalan na. Hindi na magkawari ang mga magulang ni Rosana nun. Sa mga sandaling yun ay unti-unti ding bumabaho ang sala. Bumaho na si Rosana, Sir Seth. Ang sabi ng albularyo, kailangan umanong makausap ang nagpabarang. Sinubukan niya kasing ipako ang mambabarang pero may nakaharang na malakas na bakod na para ba umanong pinaghandaan ang pagbarang. Ito ay ayon din sa albularyo. Kaya naman noon, sinabi ko sa kanya na hahanapin ko ang nagpabarang. Wala namang iba, kundi si Dayan. Hinanap ko si Dayan noon. Katunayan ay kasama ko pa noon si Arman. Kaming 2. Pinuntahan namin ang bahay nila Estela.
Tanghali kaming nakarating at naabutan ko si Stella. Kinukutuan nito ang kanyang anak sa bukana ng pintuan. Unang bungad pa lamang ay binati na ako ng titig na parang kakain ng tao nun. Napakasama. Para bang aswang ang mukha. Nakita ko pa ang asawa nito na bigla na lamang nagsara ng bintana. Ang baho ng lugar. Nakakasulasok ang amoy na parang galing sa loob ng bahay nila Estela. Noong inihatid ko sa kanila si Dayan, wala namang ganong amoy. Pero sa mga sandaling yon, kung hindi ako nagkakamali ay parang tambakan ng dumi ang loob ng bahay nila. Pero hindi ako nagpapahalata na nababahuan ako noon. Samantalang si Arman naman, pasimpleng dumayo. Tinanong ko lang kung nasaan nakatira si Dayan. Ang sabi naman nito ay kung anong sadya ko. Naghiwalay na umano kami at niloko ko si Dayan noon. Pero giniit ko noon na gusto ko lang talaga malaman kung saan nakatira. May sadya lamang ako at dagdag ko pa hihingi ako ng tawad noon. Mabuti na lamang at sinabi ni Stella kung saan. Nasa Sagbayan lang naman daw pero nasa liblib nakatira. At sinabi niya ang pangalan ng mismong lugar. Kung nanaisin ko umanong magpunta, dapat ay may araw pa. Huwag na huwag umano ako magpapagabi dahil napakadelikado nun. Nagtanong naman ako kung bakit at ang sabi nito, maraming aswang umano sa lugar na yon. Habang nagpapaliwanag si Estela, kinalabit siya ng kanyang asawa. Pinandilatan ng mga mata. Dito ay biglang natahimik si Stella. Tapos ay pinagsarahan kami ng pintuan. Binabagabag na ako ng mga sandaling yon. Ramdam ko ang ipinapahiwatig ng asawa ni Stella na tila ba may kinukubli nun. Pero hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin ito. Wala na akong pake kung sakaling gabihin kami sa lugar nila Dayan. Yung araw na yun din kasi ay gusto ko nang makausap ang babae. Habang naglalakad kami paalis ng lugar, naglalaro ang diwa ko sa hindi kaaya-ayang tagpo. Ano kayang bubungad sa akin sa oras na kausapin ko si Dayan nun? Aminado akong maaaring ito lang ang kasagutan at makapagpapagaling kay Rosana. Pero ang tanong, ano kaya ang sasapitin ko doon? Hindi kaya mas malupit pa sa tinamuko sa mga magulang ni Rosana noon? Brad, masaya ba kapag ng babae? Tanong ni Arman. Brad, hindi masaya. Teka, ba't mo naman yung tinanong? Kaniya ka talaga. Binasag mo na naman yung pag-iisip ko. Mamaya ka na magsalita. Puro ka na lang kalokohan. Huwag mo akong gagayahin na. Base sa detalye ni Stella, liblib yun. Pero alam ko ang sentro kung saan. Kaya naiisip ko noon na magtanong-tanong na lamang. Bumiyahe kami ni Arman. Itong si Arman kahit nga problemado ako para bang may saltik talaga sa ulo. Ani may kakalabas lamang ito ng rehab at may medikasyon pang pinagdadaanan. Napakalupit kasing magsalita. Arogante ang tunog pero yung mukha niya ay parang hindi sibilisado. Parang walang alam sa buhay. Nakakainis talaga. Ikaw ba naman ang sabihan ng saan ba kami pupunta? Babae ba daw kami? Dahil kapag ganoon ay gusto niya rin umanong makatikim ng babae. Hindi ito kumakampi sa kapatid niya. Parang kinukonsinti pa ako noon. Ang sarap kaltukan. Nang makarating kami ng sentro, naghanap kami ng habal. Tapos doon ay tinanong ko ang lugar na nabanggit ni Stella. Akin na lamang po ang lugar na yon. Pasensya na. Dito kasi talaga nakatira si Dayan.
Basta bukid ng sagbayan nito banda. Alam ko na noong una pa lamang kaming magkakilala ni Dayan na taga sagbayan talaga siya pero ang eksaktong lugar ay hindi ko alam. Basta may nasabi lamang sa akin si Estela noon. Kagad namang sinabi ng driver na alam niya pero malayo. Mga kalahating oras umano. Sinabi ko naman na magpapahatid kami. Sa pagkakataong yun ay dapit hapon na. Pumayag naman ng driver pero ayon sa kanya ay hanggang paanan lamang umano siya. Sa crossing umano, hindi niya na kami ihahatid pa sa looban nun. Nakakatakot daw kasi ang lugar na yon. Basta lahat ng driver doon ay hindi pa sinadyang lugar. Maliban na lamang sa hanggang kalsada lang. Nagtanong ako kung gaano kalayo mula sa kalsada ang lugar. Ang tugon naman ng driver, mga kalahating oras kung normal na lakad daw. Ang layo pala. Pero sige, ayos lang. Sabi ko noon. Wala naman ako magagawa. Bagkos ay kailangan ko talagang mapuntahan ng lugar. Sa kahit na anong kondisyon. Inihatid kami ng habal. Madilim na nang makababa kami. Si Arman na parang mangmang ang mukha. Naging seryoso nun. Ang sabi pa nito ay wag na lamang kaming tumuloy. Kinikilabutan naman na siya. Sabi ko naman sa kanya ay nakasalalay ang buhay ng kapatid niya dito. Kaya yun, walang nagawa si Arman. Binagtas namin ang maliit na daan pero panay naman reklamo nito. Bakit daw kasi ako ng babae nun? Dapat ay hindi na lamang. Nabulyawan ko si Arman ng mga sandaling yon. Kanina lang ay parang gusto niya ang pagiging makasalanan ko pero nang naroroon na kami sa lugar, bumaliktad na. Para bang eleksyon, kumabig at pumanid na sa kabila. Sobrang dilim pa ng lugar at wala kaming nakikitang kahit pahiwatig man lamang na may bahay sa kapaligiran. Puro kahoy lamang yun at mga damo. May sagingan pa doon na sobrang nakakakilabot. Nakakarinig ako ng iba't ibang huni. Hindi yun huni na kadalasang naririnig natin sa liblib. Ilang saglit lang, nakarinig ako ng boses. Galing ito sa babae. At kung hindi ako nagkakamali, ito ay walang iba kundi si Dayan. Hinanap ko ito. Hindi ko makipagawa ng sobrang bilim talaga. Yung boses na narinig ko, ganito ang pagkakasabi niya. Bakit? Kinakailangan mo ba ng tulong ko? Nagsasayang ka lamang ng oras. Para bang alam na alam ng babaeng ito ang sitwasyon. Doon ko nakumpirma na siya nga ang dahilan pero ang tanong, bakit hindi ko siya makipa? Si Armanor ay gusto nang bumalik. At ang sabi niya ay aswang umano yung nagpaparinid. Ang sabi ko naman ay wala nang aparasan. Pero iginiit niya ang birikado talaga umano doon. Sige, umuwi kang utong lupa ah. Ako tutuloy ako. Ngayon Arman tapanungin kita. Kapag bumalik ka ba, hindi delikado. Di ba parehang prinsipyo lang? Kaya kung ako sa'yo, susubal na lang ako. Ano ba kasing sinama-sama mo pa duwag ka naman pala. Hindi na kumibupa si Arman. Sumunod na lamang ito sa akin sa paglalakad. Hanggang sa ilang minuto pa ay nakakita na ako ng maliit na liwanag sa unahan. Pero nag-iisa lamang yon. At sa tingin ko ay mula yan sa bahay. Ang ilaw din yung parang galing sa kanbila. O hindi kaya gesera nun. Nagpatuloy lamang kami sa paglalakad. Ilang distansya na lamang at nalaman kong bahay na ito nun. Malaki yon pero walang ilaw na iba. Maliban na lamang sa kakarampot na liwanag na nakikita ko sa pintuan. Parang lilipad ang kaluluwa ko nun.
Bigla na lamang may humarang sa amin. Tao ito, pero hindi ko maaninag ang mukha. Madilim kasi noon at bukod pa dyan. Sumasalungat ang liwanag mula sa bahay. Umabig ako sa gilid. Si Arman naman ay parang paslip itong nakahawak sa damit ko. Kamunpik pang maubad ang salawal ko nun. Hanggang sa pagkabig ko ng tuluyan ay dito ko na nakita ang mukha. Napakapanit nun. Kulok-unubot ang mukha at parang walang mga mata. Purong ipin lamang ang nakikita ko sa mata nun. Nagsalita yun at kaboses yun ni Dayan. Napabitaw ako ng mabigat na salita. Napaatras ako kaagad nun. Ang sabi ng gabay ay siya si Dayan. Wala naman binumanong takas kami noon kaya minabuti niyang ipakita ang kanyang pagkatawa. Nanlalamig ako nun. Aswang ang napikita ko. Si Arman na kalalaking tao ay umiiyak na. Narinig ko pang sinangbik ni ko ang pangalan ng kanyang mga maguya. Yun saglit lamang ay may nakita akong lumabas ng mga tao doon sa bahay. Tatlo ito. 2 matanda at 1 dalaga. Mas napakot ako noon gawa na baka aswang binamala ito. Lumapit pa ang mga yon at dito ko napansin na nasa normal lamang ang itsura ng mga yon. Magpaganon pa man ay alam kong aswang pa rin ang mga ito. Dahil kung hindi pa, umalis na sana si Dayan at kung hindi ako nagkakamali, ang 2 matanday magulang niya. Habang ang balada naman, kapatid nito. Hanggang sa nagsalita ang matandang lalaki. Mahabang balbas nun. Para bang puro na lamang buo ang mukha niya. Ang sabi nito ay ano daw ang ginagawa namin doon sa lugar na yan. Sumabat si Dayan. Sinabi niya la ako umano ang lalaking nanloko sa kanya. Walang sabi-sabing mabilis akong lumuhod at nadmakaawa nun. Si Arman naman ay ganon din. Iyak ito ng iyak at sinabi na wag daw kaming papatayan. Ako naman may humingi ng tawad. Sinabi kong ang pagpunta namin ay panghihingi ng tawad man. Nagkasala ako at aminado akong may kaparusahan yon pero sinabi kong inibig ko talaga si Bayan. Pero nagkataong mas timbang sa akin ang dati kong nobya. Kung may gagawin man sila, sa akin na lamang. Huwag sa kasama ko. Basta sumusuko ako at patuloy sa paghingi ng tawad yon. Parehas tayong lasinonda yan. Parehas tayong wala sa saaptong diwa. Alam kong alam mo na mali yun. Pero pinilit kong ibigin ka. Naisip ko noon na kung mabuntis mang kita, pananagutan kita. Pero wala eh. Kaya yun. Ano bang dapat kong gawin? Mas mahal ko siya kaysa sa'yo. Dayan, kahit sa maikling panahon na yon, umibig din ako sa'yo. Patawarin mo ako. Ano bang gusto mong gawin ko para lang mapatawad mo ako? Para lang gumaling si Rosana. Kapalit nito, ikaw na lang yung pipiliin ko. Wika ko noon na hindi ko alam kung tama ba mo pinagsasasabi ko. Para patang lalong nagalit nun. Lumapit si Dayan na sasakarin sana ako pero pinigilan ito ng matandang lalaki nun. Napagalikan si Dayan. Ang sabi, ang lalaki magpapakalalaki talaga ito. Lalo na ang babae, malambot ang nilong. Hindi tama ang uminom ng alak sa harap o kasama ng isang lalaki dahil para maring binibenta o ano ng babae ang kanyang sarili. Dagdag pa nito. Ang mali ay si Bayan talaga. Bagamat kasalanan ko din na hindi ko inamin na may nobya ako pero lalaki umano ako.
Yun talaga ang ugali ng lalaki. Basta nakainom. Walang mabaling o walang matinong tao kapag naglaro na ng alak sa isipan. Para bang gumaan ang pakiramdam ko nun. Ang lalim ng pangunawa ng tatay ni Dayan. Masasabi kong magaling ito sa pagbarangkas ng sitwasyon. Hindi ko sinasabing tama siya pero may punto talaga. Diba? Tama naman kapag yasing tayo. Ba't kasi nauso pa tong alak na to eh? Sumubot naman ang nanay at ang sabi, parayain na daw ni Dayan sa sumpa ng baran ang nobya ko. Para na rin sa ikakatahimik ng buhay nila. Kahit pa umanong may gawin sila sa amin, magnimitsa lamang ito sa mas malaking problema. Lalo't may albularyo umanong nakasubaybay sa kanila. Tanggapin na lamang umano ang nangyari. Pero pinaalalahanan ako sa set ng tatay ni Bayan. Markado na niya umano ako nun. Kung anumang pagmamahal ko sa ipinalit ko sa anak niya, dapat ko umano yung panindigan. Huwag na umano akong uulit pa. Dahil kapag nangyari yun, papatayin umano nila ako. Napailing na lamang ako noon at namangha. Bagamat aswang sila pero tao pa rin ang damdamin. Bilang tulong na rin umano nila noon sa ibang mga posible ko umanong mabibiktima. Sila ang bibisiplina o hindi naman taya ay papatay sa akin noon. Mantakin niyo. Aswang yan. Mapanghasik na litera na maswang. Papanong ito pa ang gusto ng kapayapaan? Tumaliwas lahat ng paniniwala kung masasama sila. Ako pa ang yumalabas na aswang ng mga panahon na yon. Ilong sablip daw ay naging maayos ng itsura ni Bayan pero umiiyak ito. Talaga umanong nasaktan ito. Tumayo na ako noon. Ito namang si Arman ay sinabing makakauwi ba kaming buhay. Hindi ko na pinansin at binabasag pala ang sitwasyon. Pwede ka nang umuwi. Umuwi ka ngayon din. Hanggat kaya ko pang pisin ang galit ko. Taatanggalin ko ang sumpa. Matapos magsalita ni Dayan ay walang ano-anong milisan namin ng lugar. Pero habang nangyayari yon ay sigaw ako ng sigaw ng pasasalamat. Nang makarating kami sa kalsada, nasuka si Arman. Sa pindi siguro ng nerbya sa hindi kinaya ng loob nun. Di ba gano'n naman pala da? Kapag sobra-sobra ang pagdapakot mo, ay masusuka ka na lamang bidya. Sa kabutihang palad ay nakakita kami ng habal na nakatambay. Nagulat at nagtaka ako. Ang habal na yun ay walang iba. Kung hindi ito din ang nagatid sa amin nun. Kabid akong lumapit at nagmungkaing babalik na kami ng sentro. Pero anong narinig ko sa kanya? Pagkababa nyo, may napansin ako may samundo sa inyo. Aswang yan. Madalala ako. Gusto kong sumunod pero pinili ko mag-antay na lang. Sakaling makatakas kayo, may masasakin ka the day dito. Napabilib ako sa habal na yun. Manghang-mangha ako sa kanya. Katunayan ay nakuha ko ang pangalan. Paloy ito. At ang sabi ko ay bibigyan ko siya ng malaking pamasahe nun. Pero unitin siya. Ang sabi nga pa sa akin ay kahit wala na umano, ang importante ay ligtas kami nun. Layhapid na kami sa bayan. Doon ay sumakay naman kami patungong Carmen. Pagkarapin namin sa bahay ni Rosana, nakita ko ang nobya ko na nakaupo na sa lupa. Maayos at mariwalas na mukha. Bumungag kagad ang albularyo. At ang sabi wala na daw ang barang. Halos isang baso umano ng uod ang lumabas sa katawan ni Rosana noon. Hindi ko na piniling tingnan ang mga uod na yon. Ang mga magulang niya ay nagpasalamat, bagamat magapa ang mga paa.
Pero ilang araw lamang ay gagaling na yon. Ang problema na lang, ang parting na bulok, hindi nagagaling pa. Mag-iiwan ko ng peklat. Napaluwa ako nun. Awang-awa ako sa nobya ko. Yung isang paa na kasi ay halos kainin na ng bulok ang mga daliri. Halos kita ng buto nito. Ibig sabihin lang ay hindi na maibabalik ang ilang mga daliri niya nun. Napakasakit talaga. Yung tipong ikaw ang nagkasala pero ang parusa sa iba tumama. Haliba, nagtitiis. Pero sa kabila ng lahat ay naging matatag pa rin siya at mahal naman niya ako nun. Ibig sabihin lamang ay totoong pagmamahal ito. Kahit buhay pa niya ang kapalit ay walang magbabago. Walang hiya talaga ako no. Layan alam niyo na kung bakit nila ko puputakti ng pangungutya. Pero bilang paglilinaw, malaking aral ito sa mga kauusbong pa lamang na kabataan. Maging kontento na lamang ako sa kung anong meron. Huwag niyong pairalin ng kapusukan niyo at layaw. Lalo na't patungkol sa pag-ibig. Ipagpalagay na lamang natin na maaaring hindi pa kayo ang magkakatuluyan pero dapat ay pakinggan mo muna ang magkabilang panig. Paano kung ipinaglaban ka niya? Mas masakit pa ang sampal kesa sa suntok at sipa. Kung sa tingin niyo hindi pa kayo handa at laro-laro pa ang pag-iisip niyo, huwag niyo na lamang pasukin to. Nakakasira lamang ng kinabukasan. Hindi lamang ito tungkol sa kwento o aral ng buhay ko. Kung hindi, huwag niyo na lang talagang pasukin ang ganitong bagay kapag hindi pa kayo nakapagtapos ng pag-aaral. Sabihin na natin hindi talaga maiwasan na magkaroon ng relasyon. Pero isipin niyo ang kinabukasan niyo. Kayo din ang magsisisi at ang magiging bunga ng relasyon niyo. Apektado na rin. Nagkatuluyan kami ni Rosana. Pagkatapos namin sa kolehiyo, nagpakasal kami kagad. Pero hindi ako pinapatahimik ng konsensya ko hanggang sa kasalukuyan. Ikaw ba naman ang makita sa asawa mo ang naiwang dilat sa kanyang mga paa? Hindi ka kaya dadalawin ng konsensya. Pero mahal na mahal niya ako. Kaya anumang pagmamahal na yon, tinatapatan ko ng 1,000 beses na pagmamahal. Nga pala, yung driver ng habal ay ninong siya ng isa sa mga anak namin. Maraming salamat po, Sir Sat. Lalo sa mga tagapakinig niyo na nakatunghay sa kwentong ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa palalan Marts. Sarili ko po itong karanasan tungkol sa tinatawag nilang aswang. Lumaki din kami sa buhay ko saan bihira ang makasakay sa mga pampasaherong tricycle, pedicab o maski bisikleta noon. Paglalakad papunta sa eskwelahan ang pangunahin namin paraan para makapasok. Ang karanasan na ito ay hindi ko kaagad sinabi sa mga magulang at mga nakakatanda kong kapapit dahil takot na takot ako noon na mabalitan. Meron kaming kaklase noon na tawagin na lamang nating Janina. Si Janina po ay masasabi kong savior namin na mangyari ito. Meron itong sixth sense of third eye. Namanalipay po kasi sa kanya ang dugo ng mga manggagamot na munpik mengan pantapi. Pero nung huli ay pinanggihan niya noong nagkaroon na siya ng nobyo at asawa. Sa kapulayan, mikong high school kami, kapag vacant ay hinihilot kami niyan. Pinapanggalan ng lamig at sakit ng ulo o katawan. Minsan pa nga, may mga masasama talaga ang pakiramdam na latigitaan yan ang sinusundan ng mga naman lupa. Mga diwende, kapre, mga gano'n. At ang talagang nakakamangha sa kanya napapakiusapan niya ang mga ito sanglanan ng lola niya. Bukod pa dito, meron pa akong isang kaklase noon na paklalanan na lamang nating Kay. Si Kay naman po ay yung pipong tahimik na babae. Paminsan-minsan sumasama sa grupo namin pero kadalasan ay nawawala, lalo na kapag oras ng kainan.
Lingid sa kaalaman namin noon na may ipinatago-tago pala itong lihim na walang ibang nakakapansin sa amin magkakaibigan. Kundi si Janina lang, na siya lamang pinago at sinikreto nitong kaibigan namin noon. Isang hapon noon, biglaan nagyuya si Kai na mayroon umanong kainan sa komunidad nila. Nagsabi umano ang lola niya na mag-imbita siya kagaya ng ibang kaanak nila. Kumbaga sa reunion bisita. Marami-rami umano mga handa noon. Dahil siya magyip lamang umano kami. 5 kaming sumama. Hindi kasama sa bilang si Kalibon sa 5 na yon, pero kasama po si Janina. Bago pa man kami sumama kay Kai, itong si Janina ay dumaan saglit sa timbahan sa kanto. Pag-aari ito ng ninang niya. Inliwan niya yung bag niya noon, yung mga damit. Medyo na-ingip kami yun kasi nga wala siyang bibip-bipin. Pero may rason din pala kung bakit niya ginawa yon. Hindi naman karayuan ng komunidad nila Kai, pero nasa bandang hilera ito ng dinadaan ng kabayan kapag pinili mo mag-shortcut sa kaas ng ilog. So babi ayon, lakarapin kami doon. Marami-rami na ang tao noon. Masasabi kong wala kang paghihinala ang mali noon. Maliban na lamang sa aniilan sa mga ito, lalo may mga nagluluto at naghahanda ng pagkain ay tumigil sa lift at sabay-sabay na tumipig sa amin. Yung iba, parang wala nang talaga. May nagbabaraha, may nagiinuman na. As in, pitig na pipig ang mga sinasabi ko noon na sinusundan kami ng tingin habang papalapit. Hiyang-hiya ako nun syempre, feeling homodanda ako eh. Kami-kami nanding kasi ang naka-uniform noon. Matapos makapagmalo sa pinakilala ni Kai na nalay at lola niya, binigyan kami ng sariling pwesto. Rinig ko pa noon na naghaboy pa ng salita ang nanay ni Kai sa kanya na, sila ba? Si Kai naman tumango lamang at dire-diretsong kumasok sa bahay nila para mabihis. Hanggang sa mairapag na ang putahe sa isang mesa. Pansin namin o na bawat putahe, tig-2 palanggana o birthday ang lagayan. Kumbaga, yung kaldereta 2 palanggana, adobo 2, mga gano'n. Maliban na lamang sa kanin na nakahango sa isang malaking kaldero lang. Piladsandok kami ng nanay ni Kai. Tig-10 tayo sa bawat mangkok. Tapos, tuhayo lamang ang nanay ni Kai doon sa amin na para bang hinihintay kami sumandok at pikman ang lutong yon. Nakain na sana kami noon. Nandito na po nang himasok ang tagapagligtas namin na si Janina. Sabi niya, bago umano kami kumain ay magdasal do kami. Kahit kami lang na nasa lamesang yan na magkakaklase. Nakagawian na daw kasi nila yon. Nagdasal kami sa pamumuno ni Janina noon. Pero hindi namin alam na sa bawat tigil ng dasal niya, may isinisingit siyang ritual na itinuro sa kanya ng lola niyang manggagamot. Dito, parang hindi mapakali si Kai at ang nanay niya. Sabay silang nagpaalam saglit na papasok sa bahay. Pagkatalikod ng dalawa, napakabilis na tumayo ni Janina noon. At ang kaldereta, yung tanging ulam lang na yon sa 3 putahing nakaharap sa amin, ay mabilis niyang napalitan ng kaldereta din. Pero sa isang palanggana niya ito kinuha. Gaya nga ng sabi ko, diba? Sa isang putahe, 2 magkaibang palanggana ang nandun. Napakaliksi niya nun, sir. Bago pa man makabalik sa wisyon si Kai at ang nanay niya, nagawa namin itong makaupo at mag-amin. Laking pasasalamat na lamang namin na yung ibang mga nandun na kamag-anakan ay abala din sa ibang mga bisita. Hindi namin alam apat na nakasaksi sa ginawa niya kung ano ang sasabihin. Pero matapos nun ay kumain na lamang kami. Titig na titig ang nanay ni Kai sa amin noon. As in, para bang merong hinihintay. Lumapit pa ito ng paulit-ulit at tinatanong kami kung masarap pa. Kung gusto pa ba namin ng ganon. Nagkusa na si Janina na kunan kami ng ulam kapag naubos. Sinusundan ito ng titig ni Kai at ng nanay niya. At sa bawat sandok ni Janina sa palanggana, para bang nag-iiba na din ang aura ni Kai at ng nanay nito. Unang-una,
Naging mas lalong tahimik si Kai. Yuko ng yuko at hindi makatitig noon. Pangalawa, itong nanay niya, sinisimulan ng sungitan si Janina. Sinasabihan na daig mo pang may kaarawan. Mga ganon para mahiya si Janina noon. Pinagsasabihan na rin namin si Janina noon na nakakahiya na kaya hayaan na lang. Nung maubos ang isang mangkok pa ng ulam, dito na nakipag-unahan ang nanay ni kay Janina. Kinuha nito ang mangkok at kumuha ng kaldereta dun sa palanggana ng ulam na iniiwasang pagkukunan ni Janina noon. Matahimik ang kaklase namin na ito. Akala namin napahiya, sir. Pero may iniisip na pala itong plano. Dito, ayon kay Janina, nag-usal ulit siya ng gasal dahilan para katulad ng una ay maalis ang focus nila Kai at ng nanay niya sa amin. Hindi namin alam to. Huli na niyang sinabi nung nagkatakasan na. Habang abala sa pagiging lito nila Kai at ng nanay, sinabihan kami ni Janina na huwag kainin ng kaldereta. Hintayin lamang daw niyang makatsyempo bago niya ipakita sa amin ang rason. Matapos noon, binitawan niya na rin kaagad ang salita sa dalawa bago pa makahalata. So hindi malamang dahilan, sinunod namin ang sinabi ni Janina. Hindi namin ginalaw ang sinandok ng nanay ni Kai noon. Maya-maya pa, meron kaming natanaw na grupo ng mga magsasaka na dadaan dun sa may shortcut. Sa pagkakataon na ito, nang medyo malapit na sila dun sa komunidad, agad na hinawakan ni Janina ang mangkok ng kalderetang ang nanay mismo ni Kai ang humango. Sabay kuskos ng daliri nito sa puwetan ng mangkok na yon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, kitang-kita ng mismong mga mata namin apat ang pagbabago ng itsura ng ulam matapos gawin yun ni Janina. Yung sabaw ng kaldereta, lubabnaw. Tapos ay bigla na lamang naging buhagag ang karne. At para bang lobo yon, na bigla na lang suminaw na siyang dahilan para biglang lumangsa ang amoy. Nang magsimula ng tumubo ang mga balahibo sa karne na yon, bito na tumayo si Janina. At kami na namutla. Kahit na gusto naming uminom ng tubig sa diri ay hindi namin alam kung ano ang malinis sa hindi. Sumulog kami kay Janina noon. Nagpaalam kay Kai at sa nanay niya nang hindi man lamang pinakikinggan ang isasagot nila. At dali-dali kaming tumakbong sumalubong sa mga grupo ng nag-shortcut na yon. Saglit kaming dumiretso noon sa bahay ng lola ni Janina. Doon namin nalaman na may lahi palang aswang ang kaklase namin na yon. Bagamat matagal na itong alam ni Janina ay nagsawalang kibo na lamang ito sa kadahilan ng kahit na alam ni Kai ang kung ano ang meron sa pamilya niya ay hindi pa ito nasasalinan. Ang rason naman kung bakit iniwan ni Janina ang bag niya sa ninang niya ay may mga panangga siya doon, mga habak, na kapag dinala niya ay mararamdaman at mapapansin ito ng mga lahi ni Kai. Gusto niya lang sanang umasa na mapakain kami ng maayos doon dahil sa tinuring naming kaibigan si Kai. Pero wala. Dagdag pa ni Janina, sa bawat putahe na merong 2 palanggana, isang palanggana doon ay literal na karne ng hayop na pwede nilang kainin. Yung siyang nakain nila. At ang isang palanggana ay karne na pwedeng ikalason namin o ikayanggaw. Hindi na sinabi ng lola ni Janina o mismong si Janina kung anong karne. Pero alam niya man siguro kung ano yun, di ba? Sa bulag ang ginawa ni Janina noon. Pinakita niya sa amin ang nakikita niyang uri ng karne sa kalderetang binigay ng nanay ni Kai. Pero hindi yun nakikita nila Kai o ng kung sino mang nandun nakalahi nila. Nag-usap pa kami noon at napagdesisyon na namin na itago na lamang ang sikretang ito. Sumunod na klase, dinahilan namin kay Kai na yung grupo ng mga kalalakihan na sinabayan namin. 2 doon ay tito namin. At hindi kami nagpaalam so baka makagalitan kami ng mga magulang. Mukhang naniwala naman siya. Hindi namin binago ang turing namin kay Kai noon. Pero may pagkakataon na kapag nakikita namin yung nanay niya,
iwas na iwas kami. Nung sumunod na taon, hindi na po pumasok si Kai. Ang balita namin nabuntis daw ng nobyo. Pero ayon kay Janina, iba daw ang dahilan. Ayaw namang sabihin pero tingin ko ay alam na namin kung bakit. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ako po si Darius. Silent listener niyo na hindi nabubuo ang araw kapag hindi nakakarinig ng mga kwentong katatakutan. Karanasan po ito namin ng nanay ko sa isang pistahan noong kabataan ko. Medyo katawa-tawa po ito. Pero kahit papano ay nakakatakot din kapag naiisip ko kung paano na lamang at iba ang naging kalabasan ng nangyari. Sa batang edad ko noon na 8 taong gulang, kwento ng nanay ko. Nag-away sila ni tatay noong gawa nga ng itong si tatay ay nagpupumilit na pumunta sa isang handaan na tinuman. Ilang beses na po kasing nangako noon si tatay kay nanay na hindi na siya iinom o maglalasing. Gawa nga ng sa tuwing mapapainom ito ng marami, may nabubuo sila ni nanay. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, 6 na po kaming anak nila noon. Ang buong akala ni nanay noong araw na nangyari ito ay hindi sasama si tatay sa inuman na ito sa kabilang baryo. Pero ayun pala, Sir Seth, pagkatapos niya sa trabaho ay nahikayat ito ng mga kasamahan niya. Nalaman na lamang ni nanay noon ng mga 7:00 na ay hindi pa ito umuwi. Pagkatapos ay nung napadaan ang misis ng isa sa kumparin nila, ay sinabi nga nitong sumama si tatay sa inuman. Di ayon. Matinis na boses at bulyaw na naman naggalit na galit si nanay. Plano niya noon sunduin si tatay, lalakarin ang kahabaan ng madilim at wala pang poste ng ilaw na daan. Tatawid sa isang baryo, bago makarating doon sa sinasabing inuman at handaan. Ayon kay nanay, pinagsabihan pa siya nila lolo at lola noon na katabing bahay lamang namin na wag nang sunduin. Pabayaan na lamang makauwi at marami naman itong kasama. At saka yun nga, kasama na doon ang medyo delikado na din sa daan. Pero si nanay na tila ba sasabog na sa inis at galit noon. Kahit na umuo kila lolo at lola ay kumuha lamang ito ng itak at tapat pamalo bago gumayak papunta sa kung saan si tatay noon. Yung itak na ito ay nakatali po. Merong itong suksukan sa may bewang ni nanay. Dito na ako pumasok sa eksena. Ako na walang kaalam-alam ay tumakas din sa mga kapatid ko noong nakalayo na si nanay. Sa pag-aakalang malapit lamang ang pupuntahan ni nanay noon. Sinundan ko ito. Hindi ko alam kung bakit basta sinundan ko lamang siya noon. Nasa kalagitnaan na kami noon ng pagtawid sa kabilang baryo nang makita ako ni nanay na nakasunod sa kanya. Lalong dumagdag ang inis ng ermat ko noon. Tsaka alangan namang ihatid niya pa ako pabalik kaya ang ginawa niya na lamang ay hinawakan ako. Hatak-hatak niya yung braso ko noon at kinukurot-kurot ako habang naninermon na kaparehas ko daw yung tatay ko. Matikas ang ulo, pasaway. Hindi daw siya magugulat kapag maging batugan din ako paglaki. Sa paglipat namin sa kabilang parte na yun ng baryo, hewan ko ba dito sa nanay ko, parang wala sa wisyo noon. Gawa nga ng wala pang mga ilaw ng poste noon ang daan at hindi naman lahat na kuryente. Nang hula siya ng inumang pinuntahan ni tatay. Tuloy-tuloy kaming pumasok noon habang hatak-hatak ako sa isang masikip na daanan na pinaliligiran ng mga gumamela. Tandang-tanda ako yan kahit na madilim. Amoy na amoy ko pa yung gumamela habang tuloy-tuloy kaming pumasok noon. Yun pala, ang sinundan ni nanay ay yung malaking liwanag na napapansin niya pa lamang noon sa bukana ng daan. At tila nga ba may nag-iingay at nagkakasiyahan doon. Hiwalay ang bahay na ito kaysa sa ibang mga kubong na nasa harap lamang ng kalsada. Pero hindi mo rin alintana ang grim ng lugar dahil sa may mga naririnig ka talaga ng kasiyahan doon. Pagkarating namin doon sa handaan, tuloy-tuloy na pumasok si nanay sa loob ng bakuran. Marami-rami yung tao. Sa pagkakapaliwanag pa nga ni nanay noon habang nagkikwento sa ibang kamag-anak namin,
ay para pang ang grupo ng mga magsasaka yung mga nandun. Mas maraming kalalakihan at nangangamoy singaw ng bukid ang mga tao. Nasa 3 mesa ang nandun. May ilawan na gaserang nakasabit lamang sa pinatayong kawayan. Sa pagkapasok namin ni nanay sa bakuran, daglin tumahimik ang mga nandun. Ang mga usapan ay nauwi sa bulungan. Lahat silang mga kalalakihan nakatitig sa amin noon. May umiinom, merong kinakamay ang pulutang nakahain sa gitna ng lamesa na sinapinan lamang ng kung anong dahon ang puno. Hindi alintana ni nanay ang tingin ng mga ito dahil ang hinahanap ng paningin niya noon ay si tatay, kung saan ito nakaupo at saan nakapwesto. Nung huli, napagtanto ni nanay na ni isa, wala siyang nakitang pamilyar na mukha na nandun. Medyo hindi pa nagsisink in kay nanay noon na nasa maling bahay kami. Nagtanong pa siya. Binanggit niya ang pangalan nila tatay at ng mga iba pang dapat ay kasama ni tatay noon. Hindi nila direktang sinagot si nanay kung andun nga ba sina tatay noon. Tapos, nagulat na lamang kami nang may bigla na lamang hubawak sa magkabilang kilikili ko. At walang kahirap-hirap akong binuhat ng malalaking kamay na yon. Tapos sabi nito, umupo daw muna si nanay habang hindi hintay niya ang asawa niya. Binitbit ako ng malaking mama na ito sa isa sa mga upuan. Hindi ko masasabing malinis akong bata pero nung mga oras na binuhat ako ng lalaki, yung mga palad niya, nanlalagkip. Hindi ko rin matansya ang baho ng amoy niya. Napatigil talaga ako sa paghinga noon. Hindi na nakapalag si nanay. Sumunod na lamang siya sa lalaking binubuhat ako hanggang sa ilapag ako nito sa mesa sa tabi ng isang kulutan. Tumayo si nanay sa tabi ko. Sinubukan kong tumayo noon o bumaba. Pero yung isang lalaki na nakaupo sa harap ko, kapit na kapit sa isang paa ko. Sobrang higpit. Habang nakatitig ito sa akin. Hindi ako makakibo noon. Dala na rin ng takot. Doon na nagsimulang kabahan si nanay pero pinilit niya pa rin magpakalma. Tinanong kung saan nga ba si tatay noon. Kung meron pa bang ibang inuman doon o ibang handaan. Hanggang sa sabihin ng isa na nasa likuran daw ng bahay. Nung bahay na yon, may kinakapay na daw yung tatay ko. Pero imbis na magkusa ang isa sa kanila na puntahan yung likod kung andun man ang tatay ko. Si nanay mismo ang sinabihan nila sir na pumunta sa likod mag-isa. Habal ako, hindi makadalaw at patuloy na kinakapitan ng lalaki sa paa. Hindi alam ni nanay noon kung pupunta ba siya sa likod at iiwan ako. Pero bago pa man siya makakbang o magbisisyon ay may bigla na lamang sumulpot na babae sa tabi niya. Halos mapatalon si nanay sa gulat noon. Napakahaba umano ng buhok ng babae at kahit na mabilim, aakalain mong kumikislap sa gabi yung mga uban nito. Malalim man ang mata, naaaninag pa rin ni nanay na kumikinan yung mga mata niya habang nakapipig sa kanya. Ang ikinamangha ni nanay noon ay saglit itong umanga. Nagabol pa ng hininga. Bago nagsalitang, wala bito asawa mo. Nasa maling handaan tayo. Dahan-dahan pinihit ng matandang ni niya para humarap sa lamesa kung saan ako niladay at pagtaas nito ng kamay ay siya naman pagbitaw ng lalaki sa pagkapit sa akin. Halos maiiyak ako ng bigla na kung makaramdam ng may umipit na naman na kamay sa bandang magpabila ang kilikili ko. Tapos ay binuwat ako at pinasunod si nanay habang binadala ako sa parangkahan. Labyakart si nanay papunta sa diretsyon kung saan ako biyaba ng malaking mama. Tapos habang naglalakad siya sir, sinasabayan siya ng matanda sa paglalakad. Sobrang bilis daw nito na kahit anong bilis na hakbang ni nanay, nasasabayan siya. Adad-adad akong hinatak ni nanay palabas noon. Sobrang tahimik ng paligid at kahit nakapalikod, ramdam ni nanay na tinipitidan kami ng yahap. Tilik-lino wala niling naglakad si nanay pabalik sa pinakakansada. Sa pagkakataon nito, hindi na magawang yumingon sa tabi namin. Pero naaalinad pa rin ang gilid ng paningin niya
Mas sumasabay pa rin ang matandang ito sa amin habang naglalakad palabas. Hanggang sa makarating kami sa kanto. At bago pa man kami makalayo, nagpahabol pa ng salita ang matanda. Na sa susunod, huwag papasok ng kung kani-kanino bahay. Dali-dali kaming uhuin ni nanay noon. At nasalubong naman namin sina lolo at lola at mga nakakakanda kong kapatid na sinusundo na pala kami. Galit na galit si Lola noon nang malaman niyang sinundupan ni nanay si tatay at ang malala ay kasama ako. Man ikwento ni nanay ang nangyari. Napakus na lamang si Lola. Napakaswerpi umano namin at nakauwi pa kami noon. Alam na noon pa ni nanay ang lihim ng kabilang Barrymancer set na may isang bahay doon na parang walang nakapirang tao. Pero may mga pagkakataon o may mga gabing bigla na namang nagkakaroon ng taiman o inuman dito. Main na. Sando-sando na mga hindi ordinaryong tao. Pero siguro ay balala rin ng garit ni nanay noon. Nawala ito sa isip niya. Talagang bihira ng bing kasing nangyayari yon. Todo parigo si Lola sa akin nung gabi na yon para hindi daw ako masunban. Sa mga magtatanong naman ko ano ang nangyari kay tatay, hindi la imanam ni nanay kung saan siya nakipagdiduman. Pero ilang araw din po siyang pinatulog ni nanay sa labas ng kulambo. Mapagpalang araw, Sir. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Roddy. Isang grab food rider. Bale, marami po kayong pinapakinggan ko, hindi lamang sa horror, kundi sa iba pang mga aspeto ng mga programa sa YouTube, lalo na kapag gabi at nag-aantay ng booking ng pagkain. Sa mga katulad po naming rider na bisikleta ang paggamit sa paggatid ng mga order ay malaking bagay na meron kaming inay na naririnig at napapakinggan sa cellphone namin habang kumapadyak para iwas pagod na rin. Nung nakaraan lamang habang nasa ruta po ako ng pagbibiliviran ko ng pagkain in-order ng isang customer. Laba ako sa isang kwenta sa channel mo tungkol din sa pagkain. Kaya naman naalala ko yung laging ikinikwento sa amin ng tatay ko na karanasan ni Lola noong kabataan niya. Inabot pa ako ng ilang araw bago makausap si tatay at maisa-detalye na ang karanasan na ito. Subali ito na. Malamang sa taon 1940s. Yun kasi ayon kay tatay, wala pa sa 20 anyos si Rona. Sa bakura man pinipirahan mi na noon ay napakarami umanamin ng tanim ng mga gulay na inalala ko at ipinapalit sa kung anong ibang produkto. Miralakad at iniikot ni ang kahabaan ng bayan, hatak-hatak lamang noon ang kariton na gawa mismo ng tatay nila. Ang gulong pa noong kariton ay hindi bigoma kundi kahoy binabilog. Bale si Lola, ang nanay niya, at ang isa ko pang lolo na kapatid ni Lola ang umiikot sa bayan noon. Hila at tulak ang kariton na nilalagyan ng produkto nila. Wala pang matapawad na palengke sa lugar. Sobrang layo nito sa pinakasentro ng bayan. Isang araw noon, habang palibot-libot sila sa barabarangay, meron silang nadaanan na isang lamay noon. Nung kapanahonan na yun ay hindi pa usong imbalsamo at mas maiksi ang burol o lamay ng isang namatay. Minsan pala daw ay inaabot lamang ng isang buong araw. Sa pagtatanong-tanong ng nanay ni Lola habang naglalako ng gulay, napagan naman nilang batang namatay. Sa hindi manamang dahilan, biglaan umano ang pagkakasakit nito. At bago pa man maipagamot, binawian na ito ng buhay. Matapos ang pag-i-standby ni Lola gawan, manapit sa pinaghayaan. Saka na sila nagpatuloy sa paglalakad at pagtulak ng kariton. Sa bandang unahan lamang ng lamay, may dalawang matandang nakita si Lola na nakatayo sa gilid ng daan. Nakapipigipis sa kanila na pila ba, hinahampay pa rin nila ang mga kandang gulay ni Lola. Hindi pamilyar ang mukha ng mga ito ayon sa lamay niya, pero kahit papano ay mabaipingnan. Nang napadaan na sila sa dalawang matanda, hinlaranan sila ng lalaki at nagtanong kung pwede bang ipagpalit ng balikat o kasin na karne ng baboy ang ilan sa mga gulay. Dahil sa hirap ng buhay noon at bihira lamang kung makapikin si na Lola ng karne.
Umuo ang nanay nito. Sabi ng dalawang matanda. Kapag bumalik daw sila lola sa hapon ay huwag kalimutang dumaan doon sa kalsada na yon. Saka na daw magdadala ng dalawang matanda ng karne dahil sa may kukuyan pa sila sa may merkado. Para makasiguradong sariwa ay matapos ang maglako, umuwi pa sila lola sa kanila para kumuha ng mga bagong pitas. Kamatis, talong, okra, o kung ano-ano pa. Pagtabalik nila lola sa daan layon, nandin na ulit ang dalawang matanda. Nakabantay sa kanila sa kabinang daan. May bitbit yung matandang lalaki ng karne na nakabalot sa waitera ng katsa at daw ng sagi. At katulad niya ng pinalako, tasin na yun o panatay ng balikat ng baboy. Kinuha yun ni Lola. Isinakay sa kariton tapos ang dalawang matanda na malay umalis bitbit ng gulay na pinalako. Masayaw umuwi sila Lola noon sa pag-aakala ng makakapigin na sila ng karne ng baboy. Wala pang mga ref noon. Walang kung anong pwedeng nagpapareserve ng karne kaya kung may ganun ka, kailangan mo lutuin ang iba, patuyuin ang iba. Yan iba naman ay binabao nila sa isang buong ladayan ng asin. Marami nang naiisip na luto ang mag-ina noon habang pauwi. Pagkarating nila, adad na biniretso ng nanay ni Lola ang nakabalot na karne sa may kusina para ayusin na sana. Pero pagkabuklap na pagkabuklap yan ang pinagbalutan noon. Nang makitang ang balikat ng baboy na nakita nila kani-kanina lang habang nakikipagpalitan ng produkto sa dalawang matanda, ay isa ng maliit na braso ng tao. Grabe no. Sabi ko lang ay tatay noon, napaka-scammer din pala ng mga aswang dati. Tapos hindi dan yon. Ang ginawa noon ng mga magulang ni Rona ay isurrender sa otoridad o punong barangay ang braso. Ultimong ang punong barangay ay hindi umano makapaniwala sa nakita. Nakipag-corbinay po sa kanapik pang mga baryo. Dito, meron silang natuklasan. Naalala niyo yung batang nilamayan? Yung namatay na hindi alam ang dahilan. Napag-alamang inaswang yung bata. Gaya ng ibang mga kwento ay kinuha ang totoong katawan nito at ang katawang pinaglalamayan ay katawan ng saging. At bukod pa dito sa brasong nakuha nila Lola, meron pa daw mga mangilan-ilan pang parte ng katawan ng bata. Kagaya ng kuko, daliri, ipin, ang natagpuan sa kalapit pa na baryo. Pwede mo sanang masabi na hindi aswang ang may gawa dahil sa pwede naman ding ginatay-gatay lang ang katawan ng bata, di ba? Pero marami ang nakakita ng muling hinukay ang nilibing na batang ito. Miritwalan ito ng albularyo. At lumuha na lamang umano ng dagta yung katawan ng bata sa kabaong. Bago ito naging nanuyong dahon ng saging. Hindi ganun ka mapaniwala si tatay sa ganito. Pero nung tumatanda na daw si Lola at bumabalik sa pagbata ang ugali, madalas pa din itong napapasigaw bigla. At paulit-ulit na sinasabing, ilayo muna umano sa kanya ang brasong putol. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Jure, palayaw ko. Gusto ko lamang pong ibahagi ang karanasan ng kuya ko. Madalas itong ikwento sa akin ni Lola at ng nanay ko. Tungkol ito sa karanasan mismo ng kuya ko noong hindi pa siya dinadala sa poder ni tatay. Hiwalay po kasi ang mga magulang ko. 4 na taong gulang pa lamang umano ako noon. Si kuya nasa high school na. Bulakbol si kuya at matigas ang ulo. Malaki ang katawan at may katangkarang lalaki pero hindi niya po ginagamit sa tama ang lakas niya. Madalas siya makipag-away, mangasar at manakot ng mga kaidaran niya o mas bata sa kanya sa may eskwelahan. Ilang beses na rin itong pinagalitan nila nanay at lola. Nilatigo na nga rin ito ni lolo dahil talagang hindi natatapos ang linggo sa eskwelahan na hindi siya nasasangkot sa pakikipag-away at pambubuli. May bagong lipat sa eskwelahan nila kuya noon. Natawagin na lamang natin sa pangalang Dinggoy. Payatot si Dinggoy, tipong malnourished, malalim ang mata, at yung buko ng mga buto, pisngi at muso. Makikita mo talagang korting bungo tapos medyo hindi pantay yung tuktok ng ulo niya.
May parte na malaki at merong parte na palubog. Ang siste, kitang-kita umano ito gawa ng kalbo siyang palagi. Ayon sa mga nakakakita na taga sa amin, lagi itong pinagdidiskita ni Kuya Bam mula nang lumipat ito. Dinidikitan ng kung ano sa ulo, pinapahira ng mantsa sa damit. Minsan, hinahatak sa kwelyo ng damit hanggang sa makaladkad. Gigil na gigil ako kay kuya nito habang pinapakinggan ko ang kwento. Gusto ko manong lumaban nitong Dinggoy pero aga ba naman ang magagawa niya, di ba? Kung hindi pa sasawiin ng iba itong si kuya, yung mga malalaking mag-aaral din, hindi ito titigil. Hanggang sa may ginawa si kuya noon na sa tingin nga nila nanay ay naging sukdulan na at siyang naging rason kung bakit siya binalikan. Hindi alam nila nanay kung saan nakuha ni kuya at ultimong itong si Kuya Bam hindi umaamin. Basta ang ginawa nito, nag-ipon ito ng mga patay na daga tapos ipinasok sa bag ni Dinggoy. Sa inis ni Dinggoy noon na hindi umano magawang manlaban ay umiyak na lamang ito at umuwi bago pa man magsimula ang panghapong klase nila. Dito pa lang, pinagalitan na si kuya ng advisor nila at sa susunod na araw dapat ay pag-aharapin sila ni Dinggoy noon. Natatawa-tawa pa si Kuya Bam noon gawa ng probinsya po kasi kami. Tapos yung lengguwahe namin yung tipikal na lokal na salita. Pero dahil sa ini-encourage sila noon na magsalita ng Tagalog kaya ayon, hindi sineryoso ni Kuya ang pinagsasabi ng guro na noon ay nagtatagalog. Hanggat hindi pa naman daw pinapatawag ang mga magulang ay walang kaso kay Kuya yon. Kaya kampante pa ito. Hanggang sa kinahapunan, uwian. Habang binabagtas ni Kuya ang daan pa uwi, kasama ng iba pang kaibigan na paganoon din ang direksyon. May bigla na lamang sumulpot sa tabi ng kalsada. Isang matanda at bit-bit nito si Dinggoy na noon ay yukong-yuko umano. Galit na galit ang matanda na kiniralang lola ni Dinggoy. Tsaka hindi naman maikakayala dahil sa kamukha din ito ng bata. May kapayatan at lubog ang katawan. Inagtatalakan niya umano si kuya noon sa daan. Marami ang nakakita. Bit-bit pa nito yung mga dagang inilagay ni Kuya Bam sa bag ng kawawang apo niya. Initsakwera lamang umano ito ni Kuya. As in huminto lamang sila ng konti pagkatapos ay nilagpasan at tuluyan ng umuwi. Patuloy pa rin ang pagsasarita ng matanda pero hindi na pinakinggan ni Kuya yon. Pagka-uwi ni Kuya gaya ng dati, bulakbol siya ng bulakbol. Hindi naman masaway ni nanay kasi mas ako ang binabantayan ni nanay noon gawa ng may hika ako. Si Lola naman na said na din ang pasensya sa kanya. Pinili na lamang napabayaan. Umuwi lamang itong si Kuya kapag alam niyang pauwi na rin si Lolo galing sa bukid. Takot kasi ito kay Lolo. Naglalaro umano sila Kuya noon ng basketball nang mapansin niya na bukod sa kanila doon sa plaza na noon ay half court pala. Andun umano yung matandang lola ni Dinggoy. Siyempre nagulat si Kuya kasi baka magsumbong yun sa lolo niya. Tsaka isa pa, hindi naman yun umano taga roon. Nakikipagsiksikan lang ito doon sa mga nakatambay sa gilid ng court na nanonood sa laro na puro kabataan. Hindi naman purong itim ang suot na damit na masasabi mong nakakatakot pero para bagang hindi rin napapansin ng mga batang nandun na may katabi silang matanda na hindi nila kilala. Matapos ang laro, dumiretso sila Kuya sa tindahan. Alam mo na, yung mananalo sa pustahan may libreng soft drinks o di kaya ice tubig. Habang nakatambay sa waiting shed malapit doon, bigla na namang dumaan ang matanda. As in naglakad ito ng napakabagal habang nakipagtititigan kay Kuya noon. Hindi makapagsalita si Kuya noon na para bang putol ang dila niyang nakatipig lamang sa matanda. Ang nakapagtataka, kagaya noong nasa basketball court sila, para bang siya lang ang nakakakita sa matanda na yon. Mag-alas 6, pauwi na si Kuya dahil dali-dali itong naglakad bago pa man maunahan na makauwi ni Lolo. Meron siyang palaging dinadaan ng parte ng barangay na tambakan ng mga buko ng niyog. Maliwanag pa naman noon. Tapos ay hindi din naman nagkakalayo ang kabayan gawa ng matatanawan mo pa sa bakanting parte na yon ang nakapalibot na mga bahay. Nung mga oras na yon, napakaswerte ni Kuya dahil
Saktong ang isa sa mga bahay doon na nakatapat ang igiban ng tubig sa imbakan ng mga tuyong buko ng niyog, naghuhugas noon ng katawan ng may-ari. Nang marinig niya ang sigaw ni Kuya Bam. Kitang-kita nitong lalaking ito kung paanong nakaupong paatras si Kuya noon sa may damuhan, habang merong pakuba-kuba umanong hukluban ang nasa harapan ni Kuya. Kahit na kuba ay napakahaba umano ng mga kamay niya na parang may mga tuod ng sanga ng kahoy. Hingi ng tulong si Kuya Bam noon na ayon naman kay Kuya. Habang naglalakad nga siya doon, lumitaw na lamang itong matanda sa harap niya ng pasalubong. At yun nga ay walang iba kundi ang lola ni Dinggoy. Habang papalapit ay bigla na lamang umanong nanilaw ang mga mata ng matandang ito at bumagsak palabas ng dibdib nito ang napakahabang dila. Unti-unting nagkabalbo ng mga braso at ibang parte ng mukha. Dito na napaupo si Kuya noon. At ang hindi malilimutan ni Kuya sa lahat ay meron itong iniluwa sa harapan niya. Mga patay na malaking daga. Yung nakakita kay Kuya noon na nasa igiban ng tubig. Ang unang nahawakan noon ay kahoy na ginagamit na pamalo sa pagpiga ng basahan o yung damit na nilalabhan. Nang sigawan niya daw yung babae, para umano itong unggoy na mabilis tumakbo ng patagilid habang ipinangsasagwan sa lupa ang mahabang galamay o kamay nito. Patawa-tawa pang sinabihan si Kuya ng matandang ito na magkikita pa sila. Sinindo ito ni Lolo sa bahay ng kabarangay nilang nagtaburisan nila la. Do anong ayaw lumabas o uwi ni Kuya noon. Nung manaman ni Lolo ang dahilan ng lahat, imbis na magalit sa matanda, sa pagkakaalam ni Dalay ay kusang pumunta si Lolo Ben sa eskwelahan para makausap mismo itong si Dinggoy. Nabigay ng peace offering na hindi na nasabi ni nanay kung ano. Humingi ng pasensya si Lolo sa lola ni Dinggoy at sa apo. Bantay sarado si Kuya pagkatapos doon. Hindi siya pwedeng iwabas. Sabi na, may salahing aswanggo talaga ang angkan ng matanda. Yun lang ang binigay na detalye ni Lolo kila nanay noon. Maski si Lola ayaw nang magsalita pero matapos ang pangyayaring yon. Barumbado pa rin sa kung barumbado si Kuya pero kahit papano ay tuminuido. Yun lang, yung huling gulong kinasangkupan niya ay siya rin bailan kung bakit hilatid na ito mismo ni Lolo sa lungga ng tapay namin at ng tabit niya. So ayun, maraming salamat po sa pakikinig. So medyo mahaba yung story natin ngayon, yung mga compilation. Ano na medyo konting ng tawag doon, konting facts about sa natin. Yung mga compilation natin, iniipon natin yon yung mga, ay babagay ito dito, babagay ito dito. So basically, yung iba sender mga last month pa, mga last year pa, sobrang late yung iba. So mag-i-impay sila para ma-upload. Binidepende ko kung saan ko siya ilalagay, lalo na kung short stories tama. So ayun, sa mga nag-send ng matagal na tapos nakapaghintay, maraming salamat po sa inyo. So madako naman tayo sa shoutout request. So mabis na magpa-shoutout, alam niyo na yan. Nasa description na ikipin yung Facebook natin dyan, yung Facebook page, Instagram, tsaka email. I-message nyo kahit saan dyan kung may shoutout request kayo pero hindi po tayo nagpapa-shoutout request their comment section. Okay? So iba na. Shoutout sa mga nag-renew ng badge nila sa Sifengan. Maraming salamat. Ow, now. At Nanay for real, happy 1 month sa inyo. Happy 2 months Sarah Jane Linden. Happy 5 months RVB Madanan. Happy 10 months kina Fes Kipano at Miss Judy. Happy 12 months kay Mo Sherlyn Duapin. Salamat. So mga nag-message naman sa akin, Sir, pa-accept naman po ako. Ayong na, Joel. Fade po kitang narrator, ang ganda ng boses mo every week. Ako nakikinig when working po dahil sa'yo po nawawala yung stress ko. At hindi ko namarmalayan ang pagdaan ng mga oras na dati nung hindi pa ako nakikinig sa'yo. Sobrang inip na ako sa makauwi sa Pinas. Salamat po. From Roxanne Lanyosa, Pinky Mom, ingat po kayo dyan at sana huwag tayo magsasawa makinig sa amin. Okay? Salamat po. From Ella Fernandez, sir. Pa-shoutout po sa mga Pedasibasti MPK. Hoy! Pedasibasti dyan. Sa sunod na upload, maraming salamat po. Stay safe. Salamat din, Ma'am Ella. Halong kamudiha. Salamat. Lexus Avid fan niyo po ako. Isa po akong OFW dito.
Sa KSA, mapalala po akong nakasub sa YouTube yo. Silent teaser nyo po, nakakalo yung mga kwento nyo kaya kahit busy ako sa work, mag-headset na lamang ako. Walang palya ang parinig ko sa mga kwento, pasyalpe po. Jamila Mosquida, name ko, pati na rin po sa agwapo kong asawa na si Mahib Mosquida. Salamat ko sa inyo, ingat po kayo dyan. Next is from Christian Jomcams. Sir, pa shoutout sa next video mo from Iloilo. Hello sa inyo mga tada Iloilo. Taog, uwi na ako, gusto kong gumala dyan. Last but not the least from Farza Yus na pinapa-shoutout yung mga anak niya na si MG at Jacktia. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.